Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa atin pong online Bible study. Ngayon pong Wednesday night. Kamusta na po ang bawat isa sa atin? Patuloy po kaming nagpapasalamat sa mga kapatiran po natin na walang sawang sumusuporta at patuloy na sumusubaybay ng mga online services ng Unchangeable God Commission Church dito po sa Facebook. Ngayong gabi po, ako po ay excited at patuloy na nag-express ng joy sa isang panibagong opportunity na ibinigay ng Panginoon sa atin para mapag-aralan ng kanyang salita. Amen po. Ayan, kaya kung ready na po ang bawat isa sa atin, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, patuloy ka naming pinasasalamatan, pinupuri, dinadakila, Lord, dahil sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong kabanalan, katapatan, at sa dakilang pag-ibig mo, Lord, na sa bawat panahon, sa lahat ng sitwasyon ay patuloy naming nararanasan. We thank you, Lord, that you are our God. We thank you that you are our Savior, that you have redeemed us, Lord God, that you have delivered us, liberated us from darkness to light. We thank you, Lord, that you are working all things together for our good, for your glory. Lord, we thank you, Lord, for every opportunity to know you, every opportunity to experience your goodness, Lord, every opportunity, Lord, to know and understand your truth, and to understand your will sa aming mga buhay. Lord, we thank you sa gabing ito, sa isang panibagong pagkakataon na sama-sama kaming mag-aaral ng salita ninyo. Lord, ang dalangin namin, patuloy na ihanda mo po ang bawat isa, Lord, sa pakikinig ng salita mo, at patuloy na maihayag ng may katapangan, ng may kalinawan, Lord, may kagalakan at kapakumbabaan ang salita mo. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na wag labanan ang mga bagay na nais mo pong ituro sa amin, bagkus, palagi ka naming pasalamatan. Lord, na sa pamamagitan nito, Lord, ipinapakita mo, Lord, yung disiplina mo at yung tunay na pagmamahal mo sa amin. Na anak mo kami, na lingkod mo po kami, na nais mo na maging maganda yung uri, na maging maayos yung uri ng pananampalataya na mayroon kami sa inyo. Thank you, Jesus. Alisin mo po ang anumang mga bagay na bumabagabag sa kanilang kalooban at patuloy na linisin at ihanda mo po kami, Panginoon, sa oras na ito. Ito po, Lord, yung aming sama-samang hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan, isang magandang gabi pong muli sa bawat isa. Welcome pong muli sa ating pong online Bible study sa gabing ito. Ayan, kung pwede po ba kayong mag-comment ng watching or amen, kung kayo po ay nakakaisa namin o ngayon, nakakaisa ko po ngayon sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ayan, sige po, tayo po ay magsimula. Ayan, buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng Galatia or Galatians, chapter 5, verses 16 hanggang 25. Ayan, Galatians chapter 5, verse 16 to 25. Ayan, tayo po ay magbasa muna ng salita ng ating Panginoon bilang paggalang sa kanyang salita. Amen. Sabi po dito, sa English po ako magbabasa. Sabi po dito sa verse 16, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Verse 17, "For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do." Verse 18, "But if you are led by the Spirit, you are not under the law." Verse 19, "Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality." Verse 20, "Idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions." Verse 21, "Envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God." Verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. 25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ayan ang paksa po na atin pong pag-aaralan, tutunghayan sa gabing ito ay may pamagat po na keep in step with the Spirit. Ito po ay hango din po no dun sa name no nung ating binasang mga verses. Ayan. Keep in step with the Spirit. No, pagka tinignan natin sa Tagalog, ang sabi doon, patuloy na mamuhay no, ayon sa banal na Espiritu o ayon sa Espiritu Santo. Ayan. So, I am full aware, mga kapatid, na last Wednesday, na online Bible study po natin, ang itinuro po sa atin ng ating Pastora Net ay patungkol po sa token of forgiveness ng ating Panginoon. Na kung papaanong tayo ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan because of His unending grace, because of His unconditional love, because of His mercy no, sa ating mga buhay. And of course, no, tayo po mga Kristiyano, we are also full aware na itong forgiveness na ito ay talagang regalo sa atin ng Panginoon na kailangan ay gamitin natin no, upang tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. I mean, bilang isang mga Kristiyano, hindi natin gusto na yung kapatawaran na iginawad ng Panginoon sa atin ay mawalan ng saysay. Amen ba? Kaya nga, the Bible, ang salita ng Panginoon, no, tayo ay laging tinuturuan nito, papaano natin, kagaya nga ng sinasabi sa kanyang salita, to bear fruit no, in keeping with the repentance no, na ating ginawa at yung forgiveness naman na ating tinanggap no, mula sa Panginoon. No, na kailangan namumuhay talaga tayo bilang isang Kristiyano. Amen po bang mga kapatid? And syempre, no, for us to experience this itong pamumunga na ito, no, itong paraan ng pamumuhay na kung saan tayo ay naaayon sa kalooban ng Panginoon, dapat po na malinaw sa atin na ang gumagawa nito no, para tayo ay mabago, para tayo ay patuloy na mamuhay, ay walang iba kung hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam ko po na ang bawat isa sa atin no, ay kilala po ang banal na Espiritu. At dapat po mga kapatid, kilala talaga natin siya. No, kung tayo ay tunay na nakakilala sa Panginoon. No, we say that we worship the Triune God. No, we say that we acknowledge or we recognize the Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But let us be honest no, and let us admit mga kapatid that there are times in our lives na kung saan hindi natin nagagawang sambahin talaga ang banal na Espiritu. No, we worship the Father, we worship the Holy Spirit, but in terms of how we live, in terms of our actions, in terms of our words, hindi natin na ipapakita yung pagsamba din sa banal na Espiritu. You know mga kapatid, it's time to restore the worship of the Holy Spirit. And how do we do that? No, paano natin magagawang sambahin, patuloy na bigyan ng paggalang o pagpupugay no, ang banal na Espiritu sa ating mga buhay? No, sabi dito, bilang mga Kristiyano, we need to value the work of the Holy Spirit in our lives. Kailangan na pinapahalagahan natin kung papaanong mahalaga sa atin ang ipinakitang pag-ibig ng Diyos Ama. Mahalaga sa atin yung ginawang sakripisyo ng Diyos Anak. No, dapat pahalagahan din natin yung role na ginagampanan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, you are sure, no, kung ikaw ay tunay na kumilala sa Panginoon, you are sure that the Holy Spirit is in you. No, kasi yan ang pangako ng Panginoong Jesus sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Hindi ba bago siya umakyat sa langit? Diba sabi niya, I will give you a helper. No, who will be with you forever.
Hindi ba? Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. And by having a clear understanding of who the Holy Spirit is in our lives and the great important work He does, no, for our transformation, no, for the fruit, no, na ating ma-produce, no, sa ating mga buhay, can we be able to walk with Him and by Him faithfully and keep in step with every transformation He does in our lives. No, kaya talagang mahalaga, no, na kung hindi man natin pa siya alam ngayon kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, no, kailangan na maging malinaw sa atin na meron siyang ginagawa, no, para tayo ay mabago. Meron siyang ginagawa para yung buhay natin, yung kalidad ng pananampalataya na meron tayo ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So to value the Holy Spirit, we must understand that we all began in the Holy Spirit. No, yung ating pagkilala, no, sa ating Panginoon ay pinasimulan ng banal na Espiritu. No, mag-agree man kayo o hindi, ang banal na Espiritu ay at work na, no, nung hindi pa tayo tunay na sumusuko o kumikilala sa ating Panginoon. Sabi dito, ang ating kaligtasan ay isang supernatural work, isang kakaiba, kamangha-mangha, hindi maipapantay, no, o hindi mapapantayan, no, ng sino man. Ito po ay isang supernatural work ng Holy Spirit. Lahat tayo ay nakakilala dahil sa pangunguna ng Holy Spirit. No, kasi siya ang nagpapakita, no, siya ang nagbibigay ng karunungan o kaunawaan sa atin para makita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. That in turn, no, makilala natin siya. Amen. Dahil sa Kanya, nauunawaan nating tayo ay makasalanan. No, kasi po, isa po sa trabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin ay i-convict tayo. No, ipakita sa atin, i-expose sa atin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po niya, no, itong mga kasalanan na ito, no, sa tulong ng banal na Espiritu ay tayo po ay nakapagsisisi at nakatatalikod mula dito. Pinalalakas din niya ang ating pananampalataya upang magawa nating tumugon sa tawag ng mabuting balita. No, ang banal na Espiritu ang siyang umahatak o ang siyang tumatawag sa atin na mag-respond sa mabuting balita na ating narinig. No, kaya tayo nakakakilala, no, sa ating Panginoon. No, kaya tayo naligtas. No, kasi nung tayo pala ay nakatugon sa good news, sa gospel na itinuro sa atin, ang banal na Espiritu ang nagbukas ng ating kaisipan. Sabi dito, sa tulong din niya, tayo ay natututong magpasakop sa paghahari o sa lordship ng ating Panginoong Jesus. Siya rin po ang naghiwalay sa atin mula sa kasalanan. Binigyan rin niya tayo ng isang bagong isip, isang bagong puso, bilang pagpapakita ng ating pagiging bagong nilalang, kalakip ng pananahan niya sa ating mga buhay. No, napakaganda po, hindi ba, mga kapatid? Dahil po sa Kanya, nagagawa nating makilala pa ang Diyos at binibigyang liwanag niya ang Kanyang salita upang maintindihan natin ang mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin. No, ito po ay patungkol na, no, sa pamumuhay natin, no, bilang isang mananampalataya. Sa tulong po ng ating banal na Espiritu, tayo po ay ibinilang sa katawan ni Kristo. Binigyan niya tayo ng kaloob na espiritual. O hindi po ba, no, sa Kanya rin pala galing, no, ang ating mga spiritual gifts. At siya, no, tatandaan po ninyo ito, mga kapatid, no, ito po ang ating kasiguraduhan na tayo ay ligtas. Siya ang ating selyo o siya ang ating katibayan ng buhay na walang hanggan. No, kasi nga po, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung tayo ay tunay na kumilala sa ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa ating buhay. At ang pananahan ng banal na Espiritu sa ating buhay, ang palatandaan na tayo ay tunay na sa Kanya, na tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? No, kaya po kung ang kaligtasan natin ay isang supernatural work ng banal na Espiritu, ang ating espiritual na pamumuhay ay dapat na maging supernatural work din po ng banal na Espiritu. No, bakit ko po nasabi ito? No, kasi pag tinignan po natin, no, dito po sa
aklat po ng Galatia, no, sa chapter 3 verse 3, makikita natin, no, kung papaano pinagalitan o pinagsabihan ni Pablo yung mga taga-Galatia patungkol sa uri ng pamumuhay na mayroon sila, na kung saan ang paraan nila no, para sila ay makapagpatuloy para sa Panginoon ay sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan. No, sabi po sa Galatians chapter 3 verse 3, sabi diyan, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. No, sa English, sabi ni Pablo, are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? No, merong isang malaking tanong si Pablo sa kanila. No, na bakit nyo isinasaalang-alang o bakit ninyo ikino-consider na dagdagan yung kilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng inyong mga sariling kakayanan. Sa tingin ba ninyo na kapag kayo ay napasailalim, no, sa inyong sariling pamamaraan, kayo ay magtatapos ng may katagumpayan? Ayan. Tandaan po natin na ang ating paraan ng pamumuhay ay dapat na maging isang kakaibang pagkilos ng banal na espiritu. Ibig sabihin, dapat ang banal na espiritu lamang ang gumagawa ng paraan, ang patuloy na kumikilos para magkaroon po tayo ng kakaibang uri ng pamumuhay. Tayo po, no, tandaan natin, ay inutusan ng banal na kasulatan na una, huwag nating hahadlangan ang banal na espiritu. Quench not, no, ibig sabihin ng quench, no, to put out the fire, no, kumbaga sa isang nasusunog, no, na isang gusali, no, o nasusunog na isang bagay, no, buhusan mo ng tubig. No, ang sabi ng banal na espiritu, wag nating hadlangan, wag nating patayin, no, ang banal na espiritu. And pangalawa, sabi dito, wag saktan ang kalooban ng banal na espiritu. Sabi doon, no, do not grieve the Holy Spirit. So ito po ay makikita natin, no, sa 1 Thessalonians 5 verse 19 and Ephesians chapter 4 verse 30 respectively. Tandaan natin mga kapatid, no, ang paghahadlang, no, yung quenching, no, sa pagkilos ng banal na espiritu at ang pananakit o yung pag-grieve ng kalooban niya ay nangyayari kung hindi tayo nagpapasakop sa kalooban niya. No, kasi po, mga kapatid, no, ang banal na espiritu po ay isang persona. No, meron din po siyang damdamin. Amen. At kapag hindi po tayo sumusunod sa nais ng banal na espiritu, ano pong nangyayari? No, napapasama natin ang kanyang kalooban. No, ito po ay sa pamamagitan kapag tayo po ay nananangan sa sarili nating kakayahan o makalamang kapangyarihan para tayo ay makapamuhay sa Diyos. Na siyang ginagawa po ng mga taga-Galatia, na siya namang babala sa atin sa panahon ngayon. No, na huwag tayong gumamit ng mga sariling pamamaraan natin, no, para masabi natin na tayo ay nakakapagpatuloy sa Panginoon. So meron po akong 4 na bagay na patungkol dito, no, sa ating text na binasa para mas lalo nating maintindihan kung bakit mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa banal na espiritu. No, at para maintindihan natin na ang pananangan sa ating sariling kakayanan o ang pagtitiwala sa makalamang pamamaraan, no, ay maghahantong lamang sa atin, no, ng kahinaan, maghahantong lamang sa atin ng kabagsakan, maghahantong lamang sa atin ng kabiguan. Amen po ba mga kapatid? Ayan. So sabi po sa number 1, the command o ang kautusan, instruction. Ano ang instruction sa atin ng Apostol Pablo na makikita po natin sa verse 16. Sabi dyan, no, sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ayan. So, ang gagawin po natin, no, para mas maintindihan natin yung bawat verses ay ano po natin siya, no, uutay-utayin natin. Ayan. So, sabi dyan, no, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Ayan. Sa English,
Sabi dyan, no, but I say, walk by the Spirit. Pag sinabi nating walk, ano po ba ang ibig sabihin noon? So may dalawang bagay o may dalawang definition ng walk na pinapakahulugan po dito, no, ni Apostle Paul. Sabi dyan sa una, to walk means to keep on continually walking. No, yung patuloy na pamumuhay, no, sa Tagalog, sabihin, it is a habitual, a constant, or a routine pattern. Ibig sabihin, hindi ka lang minsang mamumuhay sa banal na espiritu, but it is a day-to-day walk, no, by the Spirit. Yan. So basahin po natin, no, yung Romans chapter 8 verse 9. Romans chapter 8 verse 9. Ano po ang sabi doon? Sabi diyan, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Ayan, no, yun ang sabi sa atin sa Book of Romans. Kayo ay, ano sabi dyan? Namumuhay, kung hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, dapat kayo ay namumuhay na, no, ayon sa espiritu. So, yan yung ibig sabihin, no, to keep on continually walking. And syempre, no, hindi lang tayo basta walking o namumuhay lang. Sabi dito, ang pangalawa, no, to walk means to have progress. No, kailangan sa pamumuhay natin, ayon sa banal na espiritu, dapat mayroong pagbabago, may improvement, no, may magandang nangyayari o gumaganda yung quality of life natin. Spiritually speaking, no, sa ating pamumuhay ayon sa banal na espiritu, no, sa pamamagitan ng pagtugon ng may pagsunod, no, sa lahat ng mga iniutos sa atin ng banal na kasulatan. Diba? Yan. No, kaya nga po ang pagiging Kristiyano po natin ay nangangahulugang isang uri ng pamumuhay. It is a lifestyle, no, mga kapatid. Hindi lang po ito isang katawagan. No, make no mistake. Mga kapatid, no, make no mistake. No, hindi lang po tayo Kristiyano sa katawagan. Tayo po ay Kristiyano din sa ating pamumuhay. It is a walking life. No, walking life by the Spirit, no, sa papanong paraan. I will give some, no, and this is not exhaustive, no, kasi kulang po yung ating oras. Sabi dito, ang pamumuhay ng may kapakumbabaan, Ephesians 4 verse 2 to 3. Ang pamumuhay ng may kadalisayan or purity, Romans 13 verse 13. Ang pamumuhay ng may kasiyahan o kakontentuhan, 1 Corinthians 7 verse 17. Ang pamumuhay ng may pananampalataya, 2 Corinthians 5 verse 7, ang pamumuhay ng may mabubuting gawa or good works, Ephesians 2 verse 10, ang pamumuhay na hindi ayon sa takbo ng mundo, Ephesians 4 verse 17, ang pamumuhay na hiwalay sa kasalanan, 2 Thessalonians 3 verse 6, ang pamumuhay ng may pag-ibig, Ephesians 5 verse 2 to 3, ang pamumuhay sa liwanag, Ephesians 5 verse 8 to 9, ang pamumuhay ng may karunungan o daladala ang karunungan ng Diyos, walking in God's wisdom, Ephesians 5 verse 15 to 16, ang pamumuhay sa katotohanan, walking in truth, 3 John 3 to 4. So you see, no, mga kapatid, no, yung ating buhay Kristiyano ay isang pamumuhay ayon, no, sa kalooban ng banal na espiritu. We constantly walk, no, sa kalooban ng banal na espiritu. At ang lahat ng mga bagay na sinasabi ko, no, dapat nakikita, no, sa ating mga buhay. No, yan po yung ibig sabihin, no, nung walk by the Holy Spirit. No, mamuhay kayo ayon sa espiritu. No, ginagawa natin ang nais niya, nagpapasakop tayo, no, sa kanyang kalooban. Sabi diyan, no, para po no, upang hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman.
No, yun yung dahilan no kung bakit kailangan nating mamuhay ayon sa banal na espiritu para hindi natin mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Dahil po no, sa ating natural inclination sa kasalanan, we are always prone to sin, mga kapatid. No, hindi po porque na tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, tayo po ay declared righteous, tayo po ay declared justified, and we will inherit eternal life, tayo po ay exempted na sa kasalanan. No, tayo po ay mayroon pa ring natural inclination no, sa kasalanan kasi we still live in this fallen world and our body is not yet glorified. No, mamaya no, makikita po natin yan. Sabi dito, ang katawang makalaman or the flesh no, in English ay hindi makakagawa ng kakaibang pagbabago sa ating mga buhay. Bakit po? No, mga kapatid, tandaan po natin no, na ang lahat no, pangalanan nyo na ang lahat ng mga difficulties, sufferings, trials no, sa ating buhay ay resulta ng pagiging isang tao natin na makasalanan. At maiuugnay po ito sa ating makasalanang laman. No, kaya lahat talaga ng kahirapan sa mundong ito, ang ugat nito dahil tayo ay nagkasala sa Panginoon at ang ating laman ay tainted, no, nabahiran ng kasalanan. Kaya hindi natin magagawang gamitin no, yung ating sariling kakayanan para magkaroon ng kakaibang pagbabago sa ating buhay. Tandaan, no, ang bawat maling kilos, bawat maling salita, maling kaisipan, maling pagtugon sa buhay, no, maling perspective, bawat maling damdamin, no, bawat maling emosyon, even yung mga maling pag-uugali, behavior, attitude, character, no, sabi dito, ang lahat ng uri ng kasalanan ay mula sa laman. That is the reason no, kung bakit hindi makakagawa ng kakaibang pagbabago yung ating sariling pamamaraan para tayo ay makapamuhay sa Diyos. No, kaya ito yung sinasabi ni Pablo no, sa mga taga-Galacia. No, sa tingin nyo ba kayo ay mapaperfect ng inyong sariling kapangyarihan? Ayan. No, kaya naman po, no, makikita natin na dahil ito yung problema no, ng ating flesh, ang espiritu no, at ang ating flesh no, ay palaging mayroong battle o digmaan no, sa ating mga buhay. No, magkalaban po ang nais nila. Iba ang gusto ng banal na espiritu para sa atin, iba din ang gusto ng ating laman no, para sa atin. Kaya sabi dito, hindi natin maaaring gamitin ang mga paraang mula sa katawang makalaman upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Kasi paano mapagtatagumpayan ng makasalanan ang kasalanan? Kasalanan nga din. Hindi ba ang dahilan kung bakit hindi niya magawang iligtas ang kanyang sarili? Amen po ba? Sabi dito, ang laman, nais nito na pagharian ang buhay natin. Tama po ba? Nais nito na pag-isipin tayo ng mga masasamang bagay at i-encourage tayo na gawin yun. No? Yun na nga ang mabigat, no? Pinipilit tayo o hinihikayat tayo no, ng laman na mag-isip no, ng mga pagnanasa o ng mga maling bagay, ng mga masasamang bagay. At in turn, no, hinihikayat pa tayo ng ating mga laman na tayo ay gumawa ng mga ito. Kaya nga, we cannot offer a human solution for a spiritual problem. No, hindi natin po pwedeng tapalan no, ng sarili nating kakayahan yung problema nating spiritual. Wala tayong magagawa. No, mga kapatid, no, sinasabi ko na po yan sa inyo. We are never taught that sin can be removed or yung perfection can be attained through human works or approaches. Never in the Bible na tayo po ay tinuruan, na tayo ay mapo-perfect no, sa pamamagitan no, ng ating sariling kakayahan. No, o lubusang matatanggal no, ang kasalanan sa ating mga buhay. Tandaan natin, no, itong perfection na ito, itong kaganapan na ito is in the process na kung saan tinatawag ng Biblia na sanctification. No, yung pagbabago, yung transformation na araw-araw na paglakad natin sa banal na espiritu, sa kanyang kalooban. Learning from His living. Yun yung ibig sabihin ng sanctification. It is a day-to-day walk kasama ang banal na espiritu. We never overcome sin totally. That's the reality. Hanggang nandito tayo sa mundong ito, we will never overcome sin. But
we can overcome it as a pattern of life by walking by the Spirit. Hindi man natin totally ma-eradicate ang sin sa ating mga buhay because we live in this fallen world, but we can overcome it as a pattern of life day to day. Na-overcome natin yung kasalanan. Day to day, natututo tayo na hindi sumunod sa pita ng laman. Amen ba? Yan. So yan po yung command, to walk by the Spirit, to keep in step by the Spirit. Dahil mayroon pong command na ibinigay ang Panginoon, nais na ilagay tayo ng apostol doon sa problema kung bakit po tayo tinuturuan o inuutusan na mamuhay ayon sa Espiritu. Kasi merong problema, kasi meron ngang labanan, kasi meron ngang hindi pagkakasunduan ng ating laman at ang nais ng Espiritu Santo. And here's the conflict, yan po yung pangalawa. Sabi dito sa verses 17 to 18, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kagaya ng sinabi po natin kanina. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ayan, so utay-utayin ulit natin mga kapatid para mas maintindihan natin. So dito sinabi na sa atin dahil yung dahilan kung bakit kailangan nating mamuhay ayon sa banal na Espiritu ay dahil yung pagnanasa, the works of the flesh ay in disagreement sa works at sa kagustuhan din ng Espiritu. Sabi dito, ang dahilan ng mga nararanasan nating kaguluhan sa ating mga buhay ay dahil sa labanan ng Espiritu at ng katawang makalaman. Kaya nga diba ito yung isang bagay na sinabi ni Pablo sa aklat ng Romans, chapter 7. Nakapag binasa natin, hindi ba sabi ni Pablo, for I do not do the things I want to do, and the things that I do not want to do, I do them. Yung mga bagay na nais ng Panginoon na gawin ko, yun yung mga bagay na hindi ko ginagawa. At yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, and personally, bilang isang Kristiyano, ayaw ko din gawin, sabi ni Pablo, yun yung mga bagay na aking ginagawa. Basahin natin sa Romans 7, verse 15 to 23. Ano po ang sabi po ni Pablo doon? Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Ibig sabihin yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa halip, ang kinakasuklaman ko ang siya kong ginagawa. 16, ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Verse 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kung hindi ang kasalanang naninirahan sa akin. 18, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. Di ba? Sabi ni Pablo, may kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. Di ba? Sabi diyan sapagkat, verse 19, hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko maintindihan ang kanyang sarili. Yan. Verse 20, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito kung hindi ang kasalanang naninirahan sa atin. Amen. That's why talagang napakahirap na panampalatayanan yung ating sariling kakayanan. Ayan. Sabi dyan sa verse 21, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Verse 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Verse 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kasi mayroon niyang laban talaga, mga kapatid. Mayroon talagang isang battle sa pagitan ng laman at ng espiritu. So let us define, ano bang ibig sabihin ng katawang makalaman or ng flesh sa English? Ito po ay galing sa Greek word na sarx. Yan. Hindi po ito yung yung restaurant na nagbebenta ng mga burger, Ang spelling po nito ay S-A-R-X. Ayan.
Nako, kung pagkain po yung nasa isip ninyo, supilin nyo yan mga kapatid. Nag-aaral po tayo no, ng patungkol no, sa pagsupil no, sa ating flesh. Ayan, sa sarx. Ayan. So yan po ang Greek word no, ng flesh. It means physical body, no, nakagaya ng mababasa natin sa Luke 24 verse 39. No, kagaya ng physical na pangangatawan ng ating Panginoong Jesus na tinusok, hindi ba? Yung pierced side no, ng katawan ng ating Panginoong Jesus. And even mababasa rin natin no, yung physical body no, sa Romans 6 verse 9. It also refers to human effort, na ito yung mas tinutukoy ni Pablo. No, bagamat of course no, yung ating physical body talagang it is rotten kasi talagang syempre pag tayo ay namatay, di ba, ito ay mabubulok lang din, di ba? Mawawala lang din, babalik lang din no, sa kung saan siya nanggaling. But what we are focusing right now na flesh is specifically no, yung human effort, no, yung pananangan no, sa ating kakayanan. Na siyang nabasa natin nga no, sa Galatians chapter 3 verse 3. No, ito po ay tumutukoy sa ating kalikasang nahulog sa kasalanan. Bahagi ng ating buhay na hindi pa pinapalitan o binabago yung ating tinatawag na glorified body. No, hindi pa pinapalitan ng Diyos kung saan nananahan pa rin no, yung ating kasalanan. Kalakip din nito no, ng flesh, no, yung ating damdamin at yung ating mga thoughts na nabahiran ng makalamang pagnanasa. Yan. Siyempre, no, tatanungin ninyo sa akin o maaaring may question kayo, hindi ba kapag ka sinabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, ibig sabihin ikaw ay isang panibagong nilalang. So bakit sinasabi mo na tayo ay pinaghaharian o bakit sinasabi mo na tayo ay mayroon pa ring makalamang pagnanasa? No, yes, it is true. No, yan ang sinasabi sa atin no, ng Biblia. If anyone is in Christ, he is a new creation. Pero, sabi dito, hindi ito nangangahulugan na tayo ay hindi na magkakasala. Amen ba? Ang ating bagong pagkatao ay nasa loob pa rin ng isang katawang hindi pa binabago o ginoglorify ng Diyos. That's why we are so prone no, na magkasala. Amen. Kaya nga 'di ba no, kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, 'di ba, doon sa Garden of Gethsemane no, kina Peter, pray no that you may not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. 'Di ba? Kasi meron talaga tayong kahinaan no dahil sa ating makalamang pagnanasa. The flesh na binabanggit dito is our redeemed o unredeemed, no, hindi pa naliligtas, hindi pa nababago o napapalitan. Our unredeemed humanness that awaits glorification when we get a new body and thus a new kind of humanity which knows no sin. No, yun yung glorification na tinutukoy. Pero yung flesh na yun, it is our unredeemed humanness, our unredeemed body. Na nakagaya nga ng sinabi ni Pablo no, sa Romans chapter 7. Ang katawang makalaman ay hindi lamang katawan na hindi pa nabago, ito rin ay tumutukoy sa lahat ng paraan ng tao na kung saan ay walang kakayanang supilin ang pita ng laman. You cannot overcome sin by our sinful fleshly sinful nature. Hindi po ba? This strong desire, no, yung pita ng laman. Yan, this strong desire, evil yearning, no, ang Greek word nito is epithumia, wants to create and encourage us to sin, while the Holy Spirit, on the other hand, wants to prevent it and help us, support us, lead us, no, pagharian tayo upang sa ganon ay hindi natin magawa ang kasalanan na yun. Kaya, mga kapatid, no, habang hinihintay nating mapalitan ng ating katawan, ang buhay natin ngayon ay patuloy pa ring haharap sa mga labanang ito. No, kaya nga ito yung talagang dapat nating pagtuunan ng mga pansin, no, mga kapatid. The reason why hindi tayo totohanang makasunod sa kalooban ng Panginoon ay dahil nga no, we still work, we still move no, ayon sa nais natin. No, kaya po tayo tinuturuan no, ng Banal na Espiritu patungkol dito. Ayan, sabi dyan no, sa susunod na talata, kung pinapatnubayan tayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan.
So dito na nabanggit yung kautusan at makikita natin kung paano ipinarehas o inequate ni Apostle Paul ang law o ang kautusan no sa gawa ng tao or human efforts or human approaches, human works. Sabi dito, ano po ba ang kautusan or ang law? Ito po ay ibinigay sa tao upang magawa nating masupil ang nais ng ating laman. Tama po ba? No, nakapag sinunod natin ito, hindi natin magagawang sundin yung nais ng ating laman. Tama po ba? Diba? Ang pagsunod sa kautusan ay nangangahulugang kaganapan or perfection ng ating pagkatao at lubusang pagsupil ng nais ng laman. Amen? If you are perfectly obeying or following or you are perfectly observing the law, sabi dito, then you can be sure that you can totally overcome the works or the desires of the flesh. Pero ang problema, mga kapatid, walang sino man ang nakasunod sa kautusang ito. No, kaya nga no, sa ating kaligtasan, no, sa ating justification, we know that we are not justified no through the law. No, yan din ang sinabi ni Pablo kasi sabi nga ni Pablo, kung ang aking justification, no, kung ang aking kaligtasan, kung ang aking pagiging not guilty, no, ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. 'Di ba sabi ni Pablo sa Galatia, ang pagkamatay ni Kristo ay mawawala ng saysay. No, no one can be justified through the works of the law. Tatandaan po natin 'yan, mga kapatid. No, kaya nga itong law na to, no, can be equated, no, to human effort. No, yung pagsunod natin sa batas, yung pilit nating pagsunod, pero hindi naman talaga natin magawang maging consistent. No, ito po yung problema. This means that obedience to this law is equals to reliance o pagdepende, no, sa kakayahan natin, to human efforts and approaches to control the desires of the flesh. No, flesh cannot control itself. No, it is hindi mo siya kayang i-contain, hindi mo siya kayang i-control, no, yung desire na yun. Kaya naman, any human solution, any human agenda, any human wisdom, approach, means, methodology, only means to feed the flesh. No, ang pakahulugan lamang, no, ng paggamit natin ng ating sariling kakayahan ay para pakainin yung gusto ng ating laman. Amen. Hindi pala natin talaga nasusunod ang nais ng banal na Espiritu. So, we need to realize that God has an impossible standard to start with. Amen. No, kaya talagang hindi sapat yung pagsunod sa batas because God has set a standard na walang sino man ang nakaabot. Romans 3 verse 23. Walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat ang lahat ay nagkasala. And of course, Satan is a very strong foe. Malakas siyang kalaban na kung ang gagamitin mo lang na panlaban sa kanya ay makalamang pamamaraan, talo ka. Amen? Talo ka. And of course, no, dahil yung ating flesh, the desires of the flesh is very strong. It's very powerful. No, kaya nga hindi natin magagawang makasunod talaga, no, sa nais ng ating Panginoon. No, hindi natin magagawang ma-overcome, no, ang ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. At hindi natin magagawang mapagtagumpayan, no, ang gawa ng laman kung ang gagamitin lamang natin ay ang ating sariling pamamaraan. So to be led by the Spirit, tatandaan natin, means to not be trapped in a system of using human effort to attain spiritual means. No, na kahit na, no, na ang kautusan na ibinigay sa atin ng mabuting Diyos natin ay nakapagbibigay sa atin ng kaunawaan o karunungan patungkol sa kasalanan, it cannot save. The law cannot save. No, how much more can it change a person? Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit. Amen ba? Just as how we know that salvation is by grace alone, apart from works, so is our sanctification is by the work of the Holy Spirit alone, apart from human efforts. Amen po ba, mga kapatid? So this is the conflict, no, na kailangan nating ma-address, ma-identify, no, upang sa ganon, no, malaman natin, no, kung ano yung nais na gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? So sabi po dyan, no, hindi maikakaila,
no, ang gawa ng laman. No, sa mga susunod na verses. No, dito natin makikita, no, i-define pa, no, palalalimin pa ni Pablo yung dahilan kung bakit hindi natin dapat gamitin ang ating human efforts. At ito yung pagko-contrast na sa number 3, the contrast. Sabi diyan sa verse 19, hindi makakaila ang mga gawa ng laman. No, at ito, no, makikita natin, no, makakategorize natin siya sa tatlong bagay. Na kung saan, ito yung mga bagay na ang pinagmulan walang iba, no, kung hindi ang ating laman. No, tatlong category. Number 1, sex and sexual behavior na makikita natin sa verse 19. Pangalawa, self-effort in religion na makikita natin sa verse 20a. And pangatlo, human relationships na makikita natin sa verses 20b to 21. So ano po yung mga binanggit, no, na mga bagay na gawa ng laman? Sabi dyan, no, immorality. Ang Greek word nito ay porneia. No, dito po galing yung English word na porn. No, any illicit sexual activity, including but not limited to adultery, premarital sex, homosexuality, incest, and prostitution. No, kaya dyan galing, no, yung salitang pornography. Pangalawa, no, under sex and sexual behavior, impurity. No, actually, no, itong tatlong ito, immorality, impurity, and sensuality, magkakasama sila lagi. No, kaya sila ay group, no, as sexual behavior. Anong ibig sabihin ng impurity? It is from the Greek word akatarsia. Yan, means uncleanness or filth of the mind. No, kung meron kang isang pornographic mind, it will lead to the pornographic conduct. No, kasi yun nga, kung ano ang pagnanasa ng isip ay nakikita sa gawa. And then, pangatlo is sensuality. No, ang old term nito is lasciviousness. Yan. Any excessive behavior or lack of restraint. No, sabi dyan, kalaswaan, yung hindi mapigil, no, na behavior, sexual behavior. Yan. Sa pangalawa, yung self-effort in religion. Sabi dyan, no, pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. Alam natin, no, na ang idolatry ay gawa ng laman. No, it is the worship of false God, having false religion, worship of self, no, the worship of material things other than the worship of true God. Hindi ko na po ito kailangang elaborate pa, no, mga kapatid. And then pangalawa is sorcery, no, mula sa Greek word na pharmakeia, kung saan galing, no, ang salitang pharmacy, kung saan nakabibili tayo ng mga gamot or drugs, di ba? Kasi back then, no, ang drugs po ang ginagamit na medium o paraan, instrument para ang tao ay makapag-practice ng magic or sorcery. Yan. Pangatlo po is human relationships. Sabi dyan, no, pagkapuot or enmity. No, ibig sabihin nito is yung hostile hatred. No, yung talagang hindi lang siya basta galit, pero yung puot talaga. Negative. Na wala, kumbaga negative ang implication nito, hindi lang sa sarili mo, kung hindi sa ibang tao. Lalong higit, no, sa ugnayan mo nga sa ibang tao. Strife o pag-aaway-away. Jealousy or pagseselos. Of course, when there is jealousy, no, you will know that there will be fits of anger. No, kasi gusto mo na makuha yung meron ng iba para magkaroon ka sa iyong sarili. So, fits of anger, sabi dito, pagkakagalit at kasakiman. No, rivalries, dissensions, divisions, and envy. Lahat ng ito ay gawa at mula sa laman. No, this is animosity between individuals and groups. No, kaya talagang makikita nyo, no, there is no good thing, no, in relying in the works of the flesh. Ano pa po dyan? Drunkenness and orgies. Sabi dyan, no, yung paglalasing at walang habas na pagsasaya. No, hindi ba tayo ay tinuturuan ng banal na espiritu, of course, ng banal na espiritu at ng banal na kasulatan na tayo ay wag maglasing. No, do not be filled with wine, but be filled with, ng ano po? Holy Spirit. Yan. No, kasi yung paglalasing, no, ay taliwas, no, sa nais ng banal na espiritu. And sabi dito, no, things like this, no, yung mga bagay o mga gawa na katulad pa nito. Na ibig sabihin yung mga behaviors na nilista o enumerate ni Pablo is not exhaustive. Marami pang mga bagay.
Amen. Nakatulad niyon. Sabi dito, no, ang mga taong patuloy na namumuhay ng ganito ay nagpapakita ng buhay ng isang taong hindi na bago. Isang unredeemed na individual, isang unredeemed na person, unsaved na person. Isang taong walang tunay na pagkilala sa Diyos at walang tunay na kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan. Ito po yung isang tao na walang tunay na repentance. Amen ba? At dahil wala siyang tunay na repentance, wala siyang tunay na salvation, wala siyang saving relationship no, sa Panginoon, sabi dito, hindi siya pinapanahanan ng banal na Espiritu. That's why there is no conflict no, sa isang taong walang tunay na pagkilala. No, paano magkakaroon ng conflict? Ang sinusunod nga niya is the works of the flesh. No, hindi niya nare-recognize no, ang works o ang conviction no, ng banal na Espiritu no, sa kanyang buhay. Sabi dito, ito ang dahilan no, kung bakit ang labanan ng Espiritu at ang laman ay mararanasan lamang ng isang Kristiyano. No, that's why tayo yung may ganitong klaseng dilema, mga kapatid. Kasi yung mga taong walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, kalaban sila ng Diyos. Amen? Yung mga taong walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, hindi nila gagawin ang kalooban ng banal na Espiritu kasi hindi sila na-redeem, hindi sila regenerated. Amen? Hindi na bago ang kanilang kaisipan at kalooban. Kaya walang issue, walang conflict sa kanilang buhay. Amen? No, unless na sila ay magsisi, no, at tumalikod sa kanilang kasalanan at kilalanin ng Panginoon. Yan, no, kaya meron tayong conflict, no, tayo mga Kristiyano, tayo yung nakakaranas nito, no, kasi tayo nga ay may pananahan ng presensya ng banal na Espiritu. Yan. So, ito po, no, yung mga bagay na makikita natin from the flesh, no, that's why we should not trust no our human efforts. That's why we should not put our faith no na tayo no ay makakapamuhay ayon sa sarili nating pamamaraan. Kaya 'di ba, sabi sa banal na kasulatan, at ito laging sinasabi sa atin ng ating pastor, if you think you are standing strong, be very careful that you do not fall. No, kung sa tingin mo ikaw ay nakatayo at ang basihan mo ng pagtayo mo ay dahil sa kakayanan mo, dahil iniisip mong magaling ka, dahil sa iniisip mong malakas ka, dahil sa tingin mo wala kang problemang nararanasan, mag-ingat ka. No, kasi baka mamaya yung palang tinatayuan mo na lupa ay hindi solid ground. Hindi isang matibay, hindi isang matatag na lupa, kung hindi buhangin. Na baka mamaya, akala mo, ang buhay mo ay nakatayo, ang buhay mo ay nakabuild no, sa isang matibay na bahay. Pero yung bahay pala na yon ay gawa lang pala sa straw. Akala natin, magagawa nating tapalan ng ating sariling kakayanan, yung mga problemang dinidil, personal issues natin sa mga buhay natin. Ngayon pa lang mga kapatid, mag-isip na tayo. No, at i-repent natin yan sa Panginoon. No, na kung akala natin dahil walang conflict sa ministry, dahil wala pang conflict sa family, dahil wala pang conflict sa trabaho or personal relationships, akala natin walang problema at akala natin kaya nating magpatuloy, mag-isip tayong mabuti. I am very guilty of this, mga kapatid. Akala ko porke nagde-devotion ako, akala ko porke nananalangin ako in the past few months, I am doing fine. Yun pala, no, I am just submitting dun sa nakaugalian ko, kasi nakasanayan ko, just not to feel guilty na hindi ko siya gawin. No, para hindi lang ako magkaroon ng guilt feeling na kasi hindi ako nagbasa, kasi hindi ako nanalangin, kasi hindi kasi ako sumusunod. Ayoko kasi ng ganong feeling. Pero yung joy of studying the Word, the joy of praying to God, the joy of having communion with God, the joy of walking by the Spirit, yun yung parang hindi ko maranasan sa buhay ko. I think I was standing strong. Pero, alam niyo personally mga kapatid, ako yung unang tinuruan ito. Kasi I was very much inspired no dun sa naging buhay ni Pablo. Kasi nga po no mga kapatid, ang life verse ko kasi is from Acts 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race, the task of testifying
to the gospel of God's grace. No, sobrang na-inspire ako doon sa naging statement ni Pablo na paano nagawa ni Pablo to, na paano na hanggang huli, despite yung pagpipigil sa kanya ng mga kapatiran na wag siya magpunta sa Jerusalem, pero bakit andun yung puso niya na bumalik pa rin ng Jerusalem, no, para magpatotoo, 'di ba? Para ibahagi pa rin yung goodness at yung faithfulness ng Panginoon, because Paul himself, no, siya mismo ay namumuhay ayon sa nais ng banal na Espiritu. Dahil present na present, dahil obvious na obvious yung paghahari ng banal na Espiritu sa kanya, no, nagagawa niyang gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. And hindi naman yun imposible sa atin, mga kapatid. Amen ba? Huwag tayong mawala ng pag-asa. No, kung tayo yung tao na talagang laging tempted sa kasalanan, sino po bang hindi? Amen po ba? Sino po bang hindi natetempt sa kasalanan? Pero ang maganda sa ating mga Kristiyano, although we are, we are always facing, no, these difficulties and sufferings in life because of our sin, God is faithful in His Word. No? And God, no, through the Holy Spirit, is guiding us. Amen po ba? So these things that come from the flesh, no, kaya nating pagtagumpayan yan. No, kaya nga dito, no, makikita natin sa verses 22 to 23, yung pagko-contrast, no, yung pagkukumpara, no, ng works of the flesh and the works of the Spirit. Na kahit na ito yung ginagawa ng laman sa isang tao na pupwede nating maging behavior or pwede nating maisapamuhay, merong pangako. Sabi diyan, subalit ang bunga ng banal na Espiritu, kung tayo po, no, ay mamumuhay ayon sa nais niya, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. No, ito pong mga bagay na binanggit ko, ito po yung mga bagay na magmumula sa banal na Espiritu. Trivia, it is not the fruits, but the fruit. Itong fruit na to na mula sa banal na Espiritu, ito yung mga character. Ito yung mga behavioral pattern. Ito yung mga attitudes na mapapasa atin pag tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Isa lang ang bunga, na hindi siya fruits of the Holy Spirit, no? Ayan, na trivia lang, mga kapatid. Kaya nga, halimbawa, no, sa isang Kristiyano, para bang walang nagmamahal sa akin, para bang ako ay laging mag-isa, no? There is good news. The Spirit gives you love. O, diba? No, parang lagi akong malungkot, no? Parang yung mga problema na dumarating sa buhay ko, parang inaalis nito yung contentment, yung joy sa buhay ko. No, do not worry, no, the Spirit gives joy. No, parang wala akong kapahingahan. Lagi akong restless sa mga sitwasyon na aking nararanasan. The Spirit gives peace. Hindi ba? No, parang hindi ko kayang magpatawad. Parang hindi ko kayang umunawa. Parang hindi ko kayang maging considerate. Parang hindi ko kayang i-bear yung ugali ng kapatiran, yung ugali ng ibang tao. Anong sabi doon? No, ang pangako, the Spirit gives patience. No, parang hindi ko kayang magpakita ng kabutihan sa ibang tao. Parang hindi ko kayang gumawa ng mga mabubuting bagay para sa ibang tao. The Spirit teaches us how to be kind. Kindness. O diba? Goodness and faithfulness. Gentleness. Parang hindi ko kayang maging mahinahon. The Spirit will give you a spirit of meekness or gentleness. Parang hindi ko kayang pigilin ang aking sarili. No, kagaya nga na sinasabi ni Pablo, parang hindi ko magawa na supilin yung nais ko. The Spirit gives us the spirit of self-control. Kaya nga makikita niyo, mga kapatid, talagang hindi natin kayang kontrolin, no, yung ating mga sarili. Mayroon tayong mga hindi kayang gawin. No, kaya nga ang ino-offer sa atin, no, ng Bible is to walk by the Spirit, para maranasan natin yung pagbabago ng ating buhay. Hindi kasi natin yung mararanasan kung hindi po tayo magpapasakop sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? And ako personally, no, gusto ko po sanang i-elaborate pa, no, itong fruit of the Spirit, but we are almost out of time. And my prayer, no, maituloy ko po siya next month. No, abangan nyo, no, mga kapatid, no, tingnan po natin, no, sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi ba sabi dyan, no? Walang batas laban sa mga ito. No, there is no
law against such things, no, sabi ni Pablo. No, itong siyam na to, no, na nabanggit. Sabi dito, no, when a Christian walks by the Spirit and manifests his fruit. Kasi yun talaga ang dapat na maging resulta, no, ng paglakad natin kasama ang Espiritu. Nagbubunga tayo ng magagandang bagay. He needs no external law. Tayong mga sumusunod sa banal na Espiritu at nagpapakita ng bunga na mula sa Kanya, we do not need anymore any human effort or any human approach to produce the attitudes and behavior that please God. And of course, hindi natin kailangang piliting maging maibigin. Hindi natin kailangang piliting maging masaya. Hindi natin kailangang ipeke yung peace o yung kapayapaan. Natural yun na mararanasan nating mga tao, ating mga Kristiyano, at natural din naman yun na mag-uumapaw sa ating mga buhay. Kasi hindi tayo na ang gagawa nun, kundi ang banal na Espiritu. So the only way to dominate the works of the flesh is by walking in the Spirit. Amen? The only way to produce or to dominate the works of the flesh is by walking in the Spirit. Amen. At syempre, no, sa ating patuloy na paglalakad o pamumuhay ayon, no, sa nais ng banal na Espiritu, syempre pagpapakita ito na talagang tayo ay belong o pag-aari. Tayo talaga ay para sa Diyos, para kay Kristo. Kaya nga 'di ba, sabi sa verse 24 and 25, and this is the last, no, the conquest. Sabi diyan, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ito yung sinasabi nating constant pattern or habitual routine pattern. Ipinako na. So ibig sabihin, there's no turning back. Hindi mo na siya babalikan, no, kahit kailan. No, wala nang magiging rason ka, no, para kahit i-consider mo lang, no, yung ganitong uri ng pamumuhay. So sabi dito, our belongingness to Christ involves the death of our flesh. It is no longer us, but Christ who lives in us. No, kagaya nga po ng sabi ni Pablo. Even though we sin, no, even though tayo po ay prone, no, sa sin, we wrestle and struggle in the truth and in the promise that we are helped by the Holy Spirit to overcome sin. And of course, no, ando naman yung comforting power, ando naman yung equipping, empowering, encouraging presence, no, ng Holy Spirit with the truth that since we are in Christ, sin has no longer sin no longer has a hold of us. No, wala nang hawak sa atin, no, ang kasalanan. We are set free from its power through Jesus Christ. No, kasamang naipako sa krus, no, yung kapangyarihan ng kasalanan. So we are set free. Amen. No, kaya sabi sa verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Yan. Sabi dito, no, living for Christ, no, means not only to live, means not to live by the works, no, of the flesh anymore, but by the Spirit. No, living by the Spirit, His passion, His desires for our good and for our growth, no, amen mga kapatid, only mean keeping in step with the Spirit. Amen po ba? Ayan, no, para po sa ating conclusion and summary, no, ng ating napag-aralan, grabe, no, napakadami ng natutunan natin ngayong gabi, no? At is-summarize natin, no, para maalala natin. Number 1, dapat po na malinaw sa atin ang role na ginagampanan ng banal na Espiritu. Nabanggit na po natin yan kanina. Pangalawa, ang pamumuhay lamang ayon sa banal na Espiritu ang makakatulong sa atin na hindi na mamuhay pa ayon sa nais ng laman. Pangatlo, hindi magagawang supilin ng ating sariling kakayanan o pamamaraan ang pita ng laman dahil nga po, no, sa ating natural inclination na magkasala. Amen? Pang-apat, tayo ay isang panibagong nilalang kay Kristo na naghihintay na mapalitan ang ating luma at makamundong katawan. So habang inaantay natin yon, sabi dito, tayo ay manatiling namumuhay.
no, sa banal na Espiritu. At panghuli, ang sagot sa lahat ng suliranin sa buhay natin, kahirapan, kalungkutan, kabagsakan, name it all, no mga kapatid, na dulot ng pagnanasa ng laman at ng ating sinful nature ay sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ayon sa nais, ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Ayan, sana po tayo pong lahat ay maraming natutunan sa gabing ito. Nawa naging makabuluhan ng gabing ito, no, para ma-remind sa atin, no, ng salita ng Diyos that of course, no, all of these things is impossible without the help of God. But because God is in us, Jesus is in us, and the indwelling presence of the Holy Spirit is in us, no, we can do all things through Christ. Amen. We can do all things through Him who gives us strength. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay sumaglit na manalangin. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, sa isang panibagong pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para ang salita mo ay aming matutunan. Lord, bagamat, Lord, we still live in this world, and Lord, we are still prone to committing sin. We are still prone to facing sin. Lord, you have promised us the presence and the power of the Holy Spirit. Through Him, Lord, magagawa namin, Panginoon, na masupil, mapigil, Lord, na magkasala. Lord, at magagawa din naman namin patuloy na mamuhay, Lord, para sa iyo, Lord, na even, Lord, in times, Lord, na kami nga ay nagkakasala na, Lord, you will provide a way for us, Lord, upang sa ganon, Lord, lalo naming matutunan, Lord, lalo naming maintindihan, Panginoon, Lord, na Lord, sa kabila ng aming mga kakulangan na ito, Lord, andoon palagi, Lord, yung grasya mo na kung saan, Lord, sa bawat araw, Lord, kapag naroroon yung pagnanais namin na sumunod talaga sa iyo, Lord, sumunod sa utos mo na magpasakop sa banal na Espiritu, Lord, na hindi nagkakaroon ng kuwang, Lord, yung kaisipan at yung paggawa, Lord, ng mga pagnanasa ng laman namin, O God. Lord, bagamat laging may constant battle, Lord, alam namin that we will stand victorious, not on our own might, not on our own strength, Lord, kagaya ng sinasabi, Lord, sa aklat ng Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might nor by power, but by the Spirit of God. Lord, salamat po, Lord, sa kapangyarihan ng salita mo. Salamat that your word is truth. And I pray that, Lord, as we live for you, Lord, as we follow you, Lord, may you sanctify us, Lord, with your truth. Thank you, Jesus. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord, na nakinig ng online Bible study na ito. Lord, hayaan mo, Lord, na patuloy na maging obvious, Lord, sa kanilang buhay, Lord, yung pagbabago, yung pagsasaayos, at yung isang magandang kalidad ng pamumuhay espiritual na nais mo po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyo po lahat ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ayan. Muli po, isang magandang gabi sa bawat isa sa atin. At kung mayroon po kayong mga panalangin, wag po kayong mahihiyang share to sa atin, no, mga kapatid, because we love to pray for you. And para hindi po kayo mahuli sa mga live videos or mga online services ng ating page, patuloy po nating i-follow, no, ang ating page, no, dito sa Facebook, Unchangeable God Commission Church. Maraming salamat po at sa Diyos po ang lahat ng kaluwalhatian. Amen.